today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang Metricool's Autolist features para ma-improve ang SEO mo at ang accessibility mo sa social media. This is a tool na hindi lang nakakatipid ng oras pero tinutulungan ka rin niya mag-build ng smarter systems para sa visibility and consistency. Kaya whether business owner ka, freelancer, or creator na gusto lang i-maximize yung reach mo, sobrang helpful nito. Autolist can take a lot of manual work off of your plate. At dahil doon, magiging mas solid at mas strong yung content strategy mo. First off, ano ba ang Metricool? Bago tayo tumalon sa Autolist, mag-step back muna tayo at pag-usapan kung ano mismo ang Metricool. Metricool is an all-in-one social media management platform. Pwede mo siyang gamitin para ma-schedule at mag-publish ng posts, mag-track ng analytics sa platforms like Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn at Twitter, mag-manage ng ads, mag-monitor ng competitors at i-analyze ang website traffic mo. Think of it as like your control center for your digital presence. Ang daming businesses at creators na gumagamit ng Metricool kasi hinahalo niya lahat ng kailangan mo sa isang place lang. So, imbes na juggling ka sa kung ano-anong apps, one para sa scheduling, isa pa para sa analytics, isa para sa monitoring, may unified dashboard ka that saves time at nagbibigay ng clear picture kung ano talaga yung nag-work. Isa sa pinaka-best things about Metricool ay hindi lang siya tungkol sa pagpo-post. Tungkol siya sa pag-create ng sustainable systems for content at dito na pumapasok yung features like Autolist. So, ano nga ba ang Autolists? Autolist, isa sa pinaka-underrated tools ng Metricool. Core niya, ang Autolist ay collection ng posts na automatic nagre-recycle on a schedule. So, imbes na pinapaulit-ulit kang mag-copy and paste ng best content mo every week, ilalagay mo lang siya sa isang Autolist once. At pagtapos, ang Metricool na mismo ang bahala sa pagdidistribute nito para sa'yo. For example, sabihin natin meron kang 10 evergreen blog posts o 10 YouTube videos na gusto mong panatilihing nakarotate. Pwede mo silang ilagay sa isang Autolist. So, ilalagay mo yung mga posts na may captions and images, tapos sasabihin mo sa Metricool na magpo-post ng isa bawat Wednesday at 9 a.m. Pag natapos na niya lahat sa list, magsisimula na ulit siya from the top. Sa gantong paraan, hindi nasasayang ang mga great content mo. Ngayon, bakit nga ba mahalaga ang Autolist para sa SEO? Paano ba talaga kinokonekta sa SEO? Social media itself ay hindi direct ranking factor in Google's algorithm, pero nagmamatter as social signals. Kung yung blog post o videos mo na share at na-click consistently, nag-generate siya ng traffic, backlinks, brand mentions, na lahat ay indirectly nakakatulong sa SEO mo. Pinapayagan ka ng Autolist na i-circulate yung keyword reach post mo over time. Kaya imbes na isang beses mo lang siya ipapublish, yung blog post at umaasa lang na makita siya ng mga tao, pwede mo na siyang i-share consistently gamit ang fresh captions and hashtags. Binibigyan nito yung content mo ng mas maraming opportunities na ma-discover, ma-share at ma-link pabalik sa'yo. For example, kung coach ka at nakasulat ka ng article tungkol sa kung paano gumawa ng healthy habits, ayaw mo mawala yung link na yun sa feed mo after ng isang linggo. Sa pamamagitan ng paglagay nito sa Autolist, mananatili siyang umiikot. Pwede mo siyang i-resurface bawat buwan gamit ang medyo ibang wording na nakaka-reach sa bagong audience habang pinapalakas din ang authority mo sa keyword na yun. Bakit nakakatulong ang Autolist sa accessibility? Madalas na overlook ang accessibility sa social media, pero sobrang importante siya kung gusto mong ma-reach ang mas malawak na audience at makabuo ng exclusive brand. Ang accessibility, ibig sabihin sinisigurado mong usable yung post mo para sa lahat, kasama na yung mga taong may visual impairments o yung mga umaasa sa screen. Sa Autolist, pwede mo talagang i-preset yung mga accessible elements tulad ng alt text, image descriptions, and captions. Kaya once na nakalagay na to sa post, bawat cycle na nare-recycle ang post, mananatili ang accessibility. Hindi mo na kailangan mag-alala na makakalimutan to kapag nagmamadali ka mag-publish. Ang consistency na to, hindi lang nakakatulong sa mga taong umaasa sa accessibility features, pero pinapabuti rin nito yung overall engagement. Madalas better ang performance ng accessible content kasi clear siya, madaling basahin at gumagana sa iba't ibang devices. Ngayon, step by step nating tignan kung paano gumawa ng Autolist sa Metricool. Kung hindi ka pa gumagamit ng Metricool, gamitin mo yung exclusive link namin sa description below. Para makapag-sign up, pwede kang mag-sign up for free. Kahit yung papakita ko sa inyo today, nasa free plan lang siya. Honestly, sobrang okay na yung free plan ng Metricool. Ang gagawin mo lang, gumawa ng free account, ilagay yung email o password mo, o pwede ka rin mag-continue gamit ang Facebook. Bago tayo mag-dive sa kung paano gumawa ng Autolist, bibigyan ko muna kayo ng quick little rundown kung paano gumagana ang Metricool. Ang unang gagawin mo ay connect lahat ng accounts mo. Kung nakakonect yung Instagram ko, may Facebook din ako pero dahil yun lang ang gamit ko for login, hindi ko naman talaga pinopost doon. Tapos nakakonect din yung TikTok and YouTube ko kasi yung main platforms na pinopostan ko. Kasi yun yung main platforms na doon ako nagpo-post. Pero gaya ng makikita mo, kahit anong i-click mo, so halimbawa punta tayo sa TikTok, dito mo makikita kahit nasa free plan ka lang, marami kang analytics,
analytics, may watermark siya at medyo limited yung backdating. Siguro depende yun sa paid versus free plan, pero pag-uusapan natin yun later. Pero sobrang ganda ng analytics, nagbibigay siya ng maraming insight at makikita mo lahat sa isang lugar lang. Tapos kung punta ka sa inbox mo, dito makikita mo lahat ng messages mo. Tapos meron din tayong planning section kung saan pwede kang gumawa at mag-schedule ng posts at pwede mo rin itong i-filter by Instagram. Sa YouTube, gumagawa ka lang ng post tapos piliin mo kung anong network. Pwede ka rin pumili ng multiple. Halimbawa, gusto mo tong maging YouTube Shorts, baka isang reel tapos TikTok din. Kailangan mo lang i-mess around sa settings dito. Hindi ko napapasok yung sobrang details pero at the end of the day, yun lang. I-configure mo lang yung settings kasi medyo iba-iba siya sa bawat platform. Syempre, upload mo lang yung reel at ilalagay yung caption. Pwede rin mag-search ng popular hashtag pero marami sa mga features na to kailangan ng upgrade. Okay, tapos pwede mo na i-schedule kung kailangan mo gusto. Meron silang list dito at AutoList which papuntahan natin ngayon. Ang gagawin natin ngayon, gumagawa tayo ng AutoList kaya kailangan muna natin pangalanan yung AutoList kahit anong gusto mo. Kung post to sa Instagram, Facebook, TikTok o YouTube, kahit ano pa man, kailangan natin i-categorize siya, diba? So, sabihin na natin ang Instagram mo ay tungkol sa isang product at gusto mong i-share yung testimonials, pwede natin pangalanan to ng testimonial AutoList. Gusto mo rin ulit-ulitin i-share yung parehong post para manatili sa isip ng audience, pwede mong gamitin ng auto-publish at iset sa repeat tapos i-apply yung Instagram presets. Kung post to, reel or story, baka gusto mo lang siyang gawin na parang swipe file tapos piliin mo yung timing, halimbawa every Wednesday at Friday at saka mo i-insert yung post. Dito, i-upload mo yung kahit anong gusto mo, ilagay mo yung hashtags and captions mo. Kaya importante na magkaroon ng specific category para sa mga ipopost mo sa AutoList ay dahil ang isang purpose ay mapapanatili ang consistency sa captions, keywords, and visuals mo na nagpapalakas ng discoverability at branding. Importante rin na magkaroon ng clear names para hindi maghalo-halo yung themes at mas mabilis ang performance analysis later. Syempre, dadagdag mo lahat ng post mo kasama ang captions and hashtags at gagawa tayo ng isang example. So, add image, idagdag natin yung post kasama ang complete assets, caption, link, image, video, and accessibility. Tapos gagawa tayo ng natural, keyword-aware na caption. Pwede ka rin mag-attach ng URL kung kailangan, kung link siya sa isang bagay, tapos i-insert mo yung captions and hashtags. Pagtapos, i-click lang ang edit. Makikita natin kung may errors, kailangan natin i-crop, tapos mawawala na yung error. So again, gusto mong isulat lahat ng captions na gusto mo para ma-recycle lahat ng to. Kailangan natin i-edit properly tapos i-insert ang caption to. Pwede mong gamitin yung same image, ibang images, kahit anong gusto mo, depende kung gaano mo sila i-repeat. Siguro ayaw mo lang ng paulit-ulit yung exact same thing. Ang cool, ngayon naka-auto-post na yung testimonials mo. Kung gusto mong i-delete, click mo lang ang accept. Ilang tips lang, gusto mo lang gumawa ng 2 to 3 caption variation per post, i-rephrase ang hook, palitan ng secondary keywords, and slightly i-vary ang CTA habang tinuturo pa rin ang parehong link or image. Importante to kasi naiiwasan ang repetitive fatigue and it lets you A/B test keywords and signal freshness to the algorithm. Gusto mo rin i-refresh ng natural yung keyword sa captions at alt text para ma-rotate mo yung related phrases one-one. Halimbawa, healthy habits, daily routines, habit stacking. Ang pag-range ng keywords ay napapalawak ng search reach habang nananatiling human and readable ang language. Pwede mo rin iset ang smart schedule gamit ang audience heat map para sa planning mo, makita mo yung kailan pinaka-engage ang audience mo sa platform na yon. Importante rin to kasi ang early engagement ay nagbuboost ng distribution, ang pag-post sa peak times at nagpapalawak ng reach sa bawat recycle. Pwede mo rin piliin yung post order at looping behavior. Pwede mong i-arrange yung post intentionally based sa seasonality, theme o final stage at enable ang looping para magsimula ulit pag natapos na. This controlled repetition keeps evergreen content working at pinipigilan yung post one na mawala na lang. Pwede mo rin i-adjust para sa bawat platform. Halimbawa, ayusin ang image ratios, maglagay ng location tags kung kailangan at paikliin yung text para bagay sa style ng bawat network. Mas okay yung native looking post kasi mas natural sa platform. Yung tamang ratio at location tags nakakatulong talaga para mas makita ng iba. Laging i-preview yung bawat post, check yung spelling, links at siguraduhin malinaw yung text. Kasi kahit maliit na errors, lumalaki kapag nare-recycle. Kaya kapag naayos mo yung isang beses, safe na yung brand trust sa bawat repeat. Talagang re-recommend ko na magsimula ka muna sa maliit na list. Mga 5 to 8 posts lang. Simula
Simulan mo yung Autolist, bantayan yung performance ng 2 hanggang 4 na linggo at hayaan mong lumabas yung patterns. Importante talaga to kasi yung compact look ay nagpapabilis sa learning cycles para mas mabilis ka makapag-iterate sa kung anong effective. Tapos pwede mo rin i-monitor yung results sa analytics, diba? Iko-compare yung impressions, reach, save clicks, and CTR sa bawat post variation. Tandaan kung aling keywords at time slots ang panalo. Importante to kasi ang data na nagtuturn ng automation into optimization, malalaman mo kung anong pwede mong i-double down at anong pwede mo nang i-retire. Syempre, kailangan mo rin i-maintain at i-evolve monthly. Tanggalin yung underperformers, magdagdag ng fresh posts, i-rotate yung bagong keyword, phrasing, at i-reorder based sa seasonality o campaigns. Evergreen doesn't mean static. Regular na update at i-prune para manatiling relevant. Mas okay gumawa ng multiple autolist kaysa isang maikling list. Pwedeng i-split by objective like education, promos, or testimonials. Importante to kasi mas maliit na theme list ay nagre-recycle faster na nagpapataas ng relevance at iniiwasan yung month-long gaps sa repeats. I-document yung playbook mo kapag may winners ka na, i-save yung best performing hooks, keyword sets, and posting windows bilang reusable template. Pag sinisystemize mo yung success, mas madali ka makakapag-scale nang hindi nanguhula sa bawat bagong content. Ngayon, pag-usapan natin ng ilang examples kung paano ginagamit ng mga taong autolist strategically. Kung e-commerce store ka, pwede kang gumawa ng autolist para sa product highlights, i-reshare ang customer testimonials or seasonal items sa specific times sa buong taon. Imbes na manual na i-post ang bawat isa, autolist ang bahala para tuloy-tuloy ang promotion. Coach o service provider ka, pwede kang gumawa ng autolist ng educational content tulad ng blog posts, podcast episodes, or short video clips na unti-unti magdadala ng tao pabalik sa website mo. Pinoposition ka nito bilang authority habang tuloy-tuloy na dinadala ang traffic sa site. Kung content creator ka, autolist ang pwede mong gamitin para i-share yung evergreen post tulad ng motivational quotes, past collaboration, or throwback content. Pinapanatili nitong active at consistent yung feed mo nang hindi palagi nag-aalala kung anong pinopost mo. Pag-usapan natin yung best practices para sa SEO gamit ang autolist. Huwag lang paulit-ulit na i-recycle yung same caption. Gumamit ng keyword variations. Halimbawa, 1 month caption mo yung how to stay consistent with your habits. Tapos next month naman, tips for building daily routines that stick. Pareho nilang pinapalakas yung keywords mo pero sa fresh na paraan. Another tip is to link back your website whenever possible. Hindi man directly nagbo-boost ng social media ang rankings, importante pa rin yung traffic signals and brand visibility. At syempre, i-track din ng performance. Binibigyan ka ng metrical ng analytics kung aling post ang nagdo-drive ng clicks and engagement. Pansanin yung data at i-refine yung autolist mo para yung highest performing content ay makakuha ng mas maraming visibility. Ngayon, ilang common mistakes lang ang dapat iwasan. Isa sa mga madalas na pagkakamali sa autolist ay nilalagyan nila to ng sobrang daming content. Kung may 100 posts ka sa isang autolist, pwedeng abutin ng ilang buwan bago ulit lumabas yung isang post. Mawawala tuloy yung benefit ng repetition. Mas okay gumawa ng mas maliit at focus na autolist para sa iba't ibang themes. Isa pa na madalas gawin, hindi na-update yung autolist. Kahit automated na yan, hindi ibig sabihin bahala na siya habang buhay. Silip-silipin mo pa rin para tanggalin yung luma at magdagdag ng fresh post, tapos wag mo rin gawing super promotional lahat ng post sa autolist. Kung lahat ng recycled post mo puro sales pitch, matitenga na lang yung audience mo, your audience is gonna tune out. Balance promotional posts with educational, entertaining, or inspiring content. Ngayon, gets mo na kung paano gamitin yung autolist. Gusto ko lang na daanan natin ng mabilis yung iba't ibang plans and pricing options para aware ka. Sabi ko nga, meron silang sobrang cool na free plan at ang dami mo nang magagawa dito, pero ayun, para lang makita mo rin kung ano yung extra na makukuha mo sa ibang plans. Yung free plan, panghabang buhay na yon, pwede mong i-manage lahat ng brand social media accounts mo. Pwede ka mag-plan up to 50 pieces of content per month. Makakuha ka ng analysis ng 5 competitor profiles. May access ka sa analytics with 3 months na historical data at syempre magagamit mo rin yung AI social media assistant. Tapos yung starter plan ay $18 per month kung yearly ka magbabayad or $22 a month kung monthly. Kasama na lahat sa free plan plus pwede ka mag-schedule ng unlimited pieces of content per month. Makukuha mo rin yung LinkedIn connection, may access ka sa Twitter, X, may dagdag na analysis for up to 100 competitor profiles, pwede ka mag-download ng reports and PDF, may multiple link in bio and smart links, tapos magagamit mo pa rin yung AI social media assistant, plus may Google Drive and Canva integration din. Makukuha mo rin yung full access sa analytics with unlimited historical data. Kung baga tulad ng pinapakita
pinakita ko kanina, hindi ka na limited kung hanggang saan lang pwede balikan, pero makikita mo rin lahat ng current analytics mo, which is pretty cool. Tapos meron tayong advanced plan na $45 a month kung annual at $54 per month kung monthly. Kasama na lahat ng nasa starter plan, pero makukuha mo rin yung unlimited team and kind access, may role management, post-approval system, customizable template, API access, at iba pa. Meron din silang custom plan, kailangan mo lang makipag-usap sa kanila para dito. So this is if you have more than 50 brands that you are managing. So they do have a plan for everyone, and like I said, sobrang okay talaga yung free plan. At kung gusto mong i-check yung mga yan, nandun yung link sa description para sa'yo. Gusto ko lang banggitin na affiliate links to. Ibig sabihin pwede kaming kumita ng maliit na commission, pero wala namang babayaran extra from you. Kaya kung pipiliin mong gamitin yung links namin, maraming salamat in advance sa pagsuporta sa channel namin. Malaking tulong to para makapagpatuloy kami gumawa ng free content tulad nito. So guys, ayun, tapos na yung video na to. Ganun yung Autolist, makakatulong sa content strategy mo, hindi lang mas madali, mas smart pa. Sa totoo lang, alam ko kung gaano nakaka-overwhelm yung magpo-post sa lahat ng platform. Siguraduhin na makikita ng mga tao yung content mo. Ang mga tools na to, hindi para palitan yung creativity mo, kundi para bigyan ka ng space para mag-focus dito. Ang channel na to ay tinutulungan ng mga creators, freelancers, and business owners na makahanap ng smart na paraan para lumago online at hindi nauubos ang energy. Kung nagustuhan mo yung video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe at mag-iwan ng comment sa questions below. Gusto naming marinig ang opinions nyo. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.